Danggit ba? Meron kami niyan. Sapsap ba? Meron kami niyan. Espada ba? Binibida ng Santo Tomas yan. Pagbuka pa lang ng araw, abala na ang mga tao sa fish port ng Santo Tomas. Nag-uunahan sa mga bagong huling danggit at pusit na kanilang ipipindang o patutuyuin. Dahil sa bayang ito, pagpapatuyo o pagdadaing ng laman dagat ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Ang pamilya ni Aling Corazon ang isa sa mga naunang nagtinda ng daing dito sa Santo Tomas. 50 years na po kami nagdadaing. Kasi nung umpisa po, 1 taon na po ako, nagdadaing na po ako. Ang karamihan sa mga nagtutuyo dito, mga kababaihan, para magkaroon ng dagdag kita para sa kanilang pamilya. Ang bawat isa sa kanila nakagagawa ng mahigit 80 kilo ng dinaing na isda sa loob lang ng isang araw. Dito ko po kinukuha yung pinangbubuhay ko sa tatlong anak ko. Allowance nila, pagkain nila. Yun po. Kahit wala po akong nakukuha sa father nila. Busisi rin po sa pagbibilad ito. Isa-isa pong binibilad, isa-isa pong hinahaplos para sa ganon, maganda yung outcome niya. Ang laki-laki ng papasalamat namin sa mga daing na ito dahil dito po kami nagsimula, dito po kami nabubuhay at dito po kami nakapagtumanda at nakapagpaaral po kami ng mga anak namin. Mula sa bayan ng San Fernando ay bumiyahe kami papunta rito sa bayan naman ng Aringay. At dito ay may ginawang kauna-unahang tunnel. Dapat ito ay isang uri ng transportasyon na tren daw na mula rito sa probinsya ng La Union papunta ng Benguet. At itong lugar na ito, sinasabi na naging kuta raw ng mga Hapon nung panahon ng gyera. Taong 1930 nang simulang gawin ang tunnel na ito na magsisilbi sanang istasyon ng tren mula sa bayan ng Aringay hanggang sa Baguio City ng Manila Railway Company. Pero sa pagputok ng unang digmaang pandigdig, tuluyang hininto ang nooy malapit na sanang matapos na konstruksyon ng istasyon. Nung time ng mga Spanish, hanggang Dagupan lang yung railway. So nung pumasok yung mga Amerikano, they wanted to develop Baguio as the summer capital of the Philippines. So lahat always go to Baguio during summer para magbakasyon. Kaya lang yung means of transportation mabagal. One feasible way is to have a railway. Nang ikalawang digmaang pandaigdig, ginawa naman itong kuta ng mga Hapon sa pamumuno ng pamosong si General Yamashita. Kaya nga ang haka-haka ng marami, hindi kaya sa Centennial Tunnel natatago ang matagal nang hinahanap na Yamashita Treasure? So kaya may Pero, mga naghukay? May mga hukay sa loob? May mga hukay sa loob. Pati sa Sus wall, naman. tinik-tik talaga. Pero yung iba na mga hukay-hukay doon ay Mas marami pa tinabunan. doon? Dahil na paglipasan na ng panahon, imposible nang buhayin ang maaari sanang ruta na ito. Ang tanging hiling lang ni Dr. Malyari, sana'y maipreserba na lang kung ano man ang natitira sa tunnel na ito at magsilbing isang historical site. Mabuti na lang at isa pang maituturing na yaman ng La Union na ibalik sa kanila makalipas ang 115 taon. At para makita ito, sinadya ko ang simbahan ng St. Peter and Paul Parish sa bayan ng Bawang. Totoo ho ba na meron ditong isang parte ng kultura ng mismong simbahan na dating nawala? Ano ho ba ito? Meron po, nawala ito ng 115 years dito sa simbahan na ito. At dahil nga kinuha ng mga Amerikano noon at dinala sa Amerika. Okay. Ito yung bell, yung tinatawag na San Pedro Bell.
Dumating dito noong May 23, 2016. Taong 1901 nang mapa sa kamay ng bansang Estados Unidos ang San Pedro Bell na may 150 taon na ang tanda. At noon lang taong 2016, muli itong ibinalik sa probinsya ng La Union sa tulong ng veteranong si Dennis Wright. Ang sabi ng mga Amerikano, parang military souvenir. Actually, walang nakakaalam na may San Pedro Bell dito na nawawala. Nalaman na lang namin nung pumunta dito yung si retired US Navy Captain Dennis Wright.